Amen. Isang pinagpala at maulan na hapon sa ating lahat, church. Bakit sabi naman sa katabi mo, Shalom! Amen. Hallelujah. Tunay nga na tayo'y pinagpala. Amen. Amen. At mas pinili natin na maparito at magpuri sa Panginoon. Amen. Kahit maulan, mas pinili natin na sumamba sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy tayong umawit at magpuri ng may kagalakan sapagkat siya ay tunay na dakila at mabuti. Amen, church! Hallelujah! Come on, church! At magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Come on, church! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento ako'y sumasamba sa'yo. Sagad sa karamang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah! Oh, would you love boys? Come on! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. O ko'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento ako'y sumasamba sa'yo. Sakit sa karan ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah, thank you, Lord. O come on, church, awitin mo ang Diyos. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Would you love us? Ako'y malaya na. Oh, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento ako'y sumasamba sa'yo. Sakit sa karan ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento ako'y sumasamba sa'yo. Sakit sa karan ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Ikaw, Lord God, ang hinahanap ng aming mga puso. Patuloy ka namin pupurihin. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento ako'y sumasamba sa'yo. Sagad sa karan ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento ako'y sumasamba sa'yo. Sagad sa karan ng kasiyahan, tunay na nagsasamba. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento ako'y sumasamba sa'yo. Sagad sa karan ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah! Tunay na nadarama ko. Would you love us? Tunay na nadarama ko. Hallelujah! O salamat, Panginoon! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Come on, church.
patuloy tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon sa hapon na to. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka. Come on, church. Patuloy nating awitan, patuloy nating purihin, sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Lord. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, tunay nga, church, na hindi nagbabago ang ating Diyos. Tunay nga na wala siyang katulad. Amen. Na siya ay mabuti sa ating mga buhay. Hallelujah. And right now, as we sing, patuloy nating alalahanin at ipagpasalamat ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, God. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Come on, church. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. O kay buti-buti, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Awitin mo yan. Ika'y laging tapat kong magmahal. Hallelujah. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Come on, church! Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. O, deklarahan mo yan. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. With your love voice, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Hallelujah! Lord, napakabuti mo, Panginoon. Kay mabuti, Lord, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, Panginoon. Hallelujah! O salamat!
Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Oh, ilan mong Diyos, come on church. Sinasamba tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. O minsan ba pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa akin nagmamahal. Come on, church, to sing. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Oh, hallelujah. Oh, mabuti ka, Panginoon. Ika'y tapat sa aming mga buhay. Hallelujah. Oh, napakabuti mo. Oh, salamat, Lord. Salamat, Lord God, sa iyong mayamang presensya, Panginoon. We thank you, Lord, for this wonderful day that you have given to us, Lord God. Salamat, Lord. Naniniwala kami, Lord. Meron kang gagawin. Meron ka pang gagawin, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, hindi ka patapos, Lord God, sa aming mga buhay, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat. Salamat, Lord God. Lord Father, naniniwala kami, Lord God, sa hapon na to, Lord, itong midweek service na to, Lord, patuloy namin dinideklarahan, Lord God, ikaw ang patuloy, Lord, nakikilos, Lord. Holy Spirit, you will continue to guide us, you will continue to lead us, Lord God, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for the joy, Lord, we thank you, Lord, for the peace, Lord God, na patuloy mong ipinaparanas sa amin, in the name of Jesus. Salamat, Lord. At Lord, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuang service na to. Patuloy ka, Lord, maghari, Lord, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Let your will be done. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Shadow every other love. Hallelujah. Sige po, lahat tayo ay manalangin. Ipanalangin po natin yung ating mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kaharian na kasama namin. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, sa iyong banal na spirito, Panginoon, ang siyang patuloy na kasama namin. Sa gabing ito, Panginoon, dinideklarahan po namin, Panginoon, there is joy, Lord God, in our hearts.
I declare, O God, the shalom of God, Lord, in the name of Jesus, nothing lacking, nothing missing, Lord God. Ang kabuuan ni Kristo ay nasa sa amin, Lord. Pagharian mo kami, Panginoon, ng iyong katuwiran at ng iyong kabanalan, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng mga kamay nagkaloob, Panginoon. Dinideklarasyon po namin, Lord God, this offering, O God, ay patuloy, Panginoon, na magalak ka, Lord God, sa mga aming kaloob na to, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Ama. Manguna ka, magturo ka sa aming kalagitnaan sa oras na to. Lord, binabalik po namin ngayon ang lahat ng papuri at pagsamba sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga aming mga viewers, lahat ng mga nasa online, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Okay, so ngayon po ay tayo ay darako na, no? Pagbulay-bulayan na po natin ang salita ng Panginoon. Amen? Sino po dito yung excited para makarinig ng salita ng Panginoon? Lahat ng mga kingdom citizen dito na excited, magsabi ng Hallelujah to the King. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, sa gabing ito, no, ito po ay aking pinamagatang The Power Over Chaos. Okay? Noah built an ark. Abraham left Ur to go to the promised land. Ito pong mga Bible character nito, ito po no, ay ang mga talagang magigiting na lingkod ng Panginoon. Amen? Na talagang inilaban ang kanilang mga pananampalataya. Amen? And Moses led the people of God out of Egypt. Joshua marched around the walls of Jericho. Naaalala, nare-remind kayo, no? Dito sa mga, nung binabasa natin yung salita ng Panginoon. Amen. David defeated Goliath. Elijah faced down the prophets of Baal. Esther risked everything to save her people. Daniel refused to defile himself with the king's food. Nehemiah led the Jews to rebuild the walls of Jerusalem. If you are, sabi dito, unwilling to take a chance, you can never discover what living by faith is all about. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag ang isang tao o ang isang believers no ay talagang nandoon yung unwillingness no para sabi dito na discoveryhan no ang sabi dito kung papaanong mabuhay ng may pananampalataya. Ang sabi dito ay hindi mo ma-experience truly the power of God in your life. Naniniwala ba tayo doon? Kaya nga 'di ba, ang sabi ng salita ng Panginoon, we are living by faith, not by sight. Ang sabi dito, so dadalhin ko kayo doon sa ating teksto, no, sa Matthew chapter 14, 22 to 33, no. Ito pong passage na to, no, ay very isa din sa mga masasabi nating parable ni Jesus na kung saan makikita natin doon na talagang in the middle of the storm, naroroon yung protection ng Panginoon. In the middle of the storm, naroroon yung presensya ng Panginoon. Amen? Amen ba? At makikita natin dyan, in Matthew chapter 14, the account of Matthew, bago po yung ating teksto, no, from 14 no, to chapter 1 up to 20, before yung ating teksto, meron pong sitwasyon dito bago po sasabihin no, itong ating pag-aaralan sa hapong ito. Bigyan ko lang po kayo ng brief no, background about dito sa scenario na to. Bago po no, na-encounter ng disciples na pumunta sa lake para po, ang tawag doon na inutos sila ni Jesus para sumakay doon sa boat. Now po, bago po sila pumunta doon, no, nandoon po sila doon sa pagpapakain ng 5,000. So ibig sabihin, galing po sila sa ministry. No po? At makikita natin doon, the crowd, maraming tao, and after na pinakain, nag-ministry si Jesus at pinakain, physically and spiritually, itong mga tao na kanyang minute, no? Para nga talagang i-minister niya. After that po, inutusan, itong passage na so sa Matthew chapter 14, 22 to 23, Jesus instruct the disciples to get back into the boat and cross to the other side of the lake. So, ang sabi ni Jesus, yamang natapos na yung ating ministry,
natapos na yung ating gawain, ang sabi ni Jesus, so kailangan nyo nang bumalik. Ang sabi ni Jesus, pumunta kayo doon sa may boat, yun ang instruction ni Jesus. Pumunta kayo doon sa may boat, ang sabi doon, para, sabi niya doon na pumunta, no? Sumakay ng boat, and then nandun sila sa kaligitnaan ng lake. While Jesus went up, no? Hindi nila kasama si Jesus. Humiwalay si Jesus sa mga disciples after the ministry. Okay, so nandyan ba kayo? Sundan niyo ako, no? And after that, ang sabi ng Bible, nagkahiwalay sila. Ang mga disciples, pinasakay ni Jesus ng bangka at doon nila na-encounter, no? Doon sa sitwasyon na nasa lake na sila, andoon yung talagang matatrabaho, no? Yung kanilang faith, no? Dahil meron pong talagang pagsubok na mararanasan ang mga disciples. Alam mo yun, galing ka sa ministry tulad dito. Galing ka ng kingdom invasion, galing ka sa prayer meeting, and then darating yung pagkakataon sa senaryo na meron kang pagdadaanan. Pag uwi nyo sa bahay, lagi na kayo mga church. Di ba? Parang ganito yung senaryo. Galing ka sa ministry, and then pag uwi mo, may persecution. Amen ba? Sometimes, pagsakay mo ng tricycle, maraming bagay na pwedeng gamitin, no, para mahamon yung pananampalataya na ganito yung senaryo. And then, nagkahiwalay, si Jesus po, ang sabi dito, humiwalay siya kasi pupunta siya dun sa may hills para manalangin. Andyan po ba kayo? And then after that, naniniwala ako, when you are in prayer, naniniwala ba tayo, we will meet the presence of God? Kapag tayo ay nasa presensya ng pananalangin, automatic sa ayaw mo at sa gusto, mararamdaman at mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Because you have an intimate fellowship with the Lord. Nagdesisyon ka na nagbigay ka ng oras para imit mo ang Panginoon. Amen? At alam ko, bawat isa sa atin, no, talagang nandoon yung kabisihan. Pero mas, alam mo yun, pinipili natin lagi, no, na magbigay ng oras para sa Panginoon. At ang sabi dito, when you are in prayer and in the presence of God, you can create an atmosphere of believing miracles is normal in the kingdom of God. Kapag ikaw ay nasa presensya ka ng Diyos, makakapag-create ka ng isang atmosphere na mahahamon ang iyong pananampalataya at paniniwala. At kasunod doon, no, madideklara mo na ang milagro ay normal sa kaharian ng Diyos. Amen. Miracles and even, sabi dito, matututuhan mo na noon yung maniwala, ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay. At ang sabi dito, ang milagro, ikaw mismo mahahamon, no? Ang sabi dito, miracles in the kingdom of God, ikaw mismo, no? You will confess na ito ay normal. Why? Because andun ka sa presensya ng Panginoon. Andyan ba tayo? Ano pa ang sabi? And even, ang sabi dito, hopes, even yung pag-asa. Parang walang-walang ka ng pag-asa, pero pag nanalangin ka at nagsimula ka ng nagsimula ka ng kinausap ng Panginoon at sinabi ng Lord sa'yo, Agyomeyan. Amen? Di ba pag nananalangin tayo, and then sometimes through the Word of God, mahahamon ka. Yung pag-upo mo sa presensya ng Panginoon, hapong-hapo ka. Hinang-hina ka, and then through the Word of God, mababasa mo yung salita ng Panginoon, akmang-akma doon sa sitwasyon mo. And sometimes, ang gagawin mo na lang, mapapapraise the Lord ka. Bakit? Kasi alam mo yon through that, doon sa senaryo na yon, ipinapakita at ipinamamalas ng Panginoon na siya ay buhay at kahit anong oras mo siyang tawagin, nariyan siya. Amen. Ang sabi dito, pakikita na, balikan natin yan. Mamaya ko babasahin yung teksto natin. Now, punta tayo doon sa, in verse 22 and 24, the disciple start, ang sabi dito, sailing. Nagsimula na silang sumakay doon sa boat. At nagsimula na silang, anong tawag doon? Sa Tagalog, sumaguan. Nagsimula na silang sumaguan, ng Madam Malaya, no? Disciples start in sailing. Sumakay po sila sa boat, and after in boat, syempre, ang gagawin nila doon, paandarin nila through sagwan. Andyan ba tayo? Through sagwan, no? And ang sabi dito,
Nang sila ay nakasakay na sa bangka, eto nang nangyari. They start to experience trouble. Far away from the land. Amen ba? Nung sila ay malayo na, doon sa land na kung saan sila sumakay, at nung sila ay nasa kalagitnaan na, nagkaroon na ng trouble. Ang sabi dito, but they start to experience trouble far away from the land. The strong wind and risen, and they are fighting of the heavy waves. Ang sabi dito, nung nasa kalagitnaan na sila ng lake, andun na yung malakas na alon, andun na yung malakas na hangin, no, na nagkaroon sa kanila ng takot. Why? Because hindi nila kasama si Jesus. At soko ba Ken? And ang sabi dito, nung sila ay nagsasaguhan, they are in a boat, no? Nagsisimula na silang mag-move. Ang sabi ng Bible doon sa ating teksto, almost start nung waves at wind na yan, nag-start ng midnight. Mula alas 8, ang sabi ng Bible, hanggang hating gabi. Kung ikaw, isa sa mga disciples, at nandoon ka sa kalagitnaan ng lake, at first time mo sumakay ng bangka. At doon sa mismong bangka saan sinakyan mo, no, hindi mo alam kung meron bang kung sakaling lulubog 'yon, meron bang sasagip sa iyo, no? Or kaya siguro magtatanong ka, meron kaya dito na kung sakasakali, no, na matutumba itong bangka na 'to, no? Ano kayang mangyayari sa akin? Full of question ang ginawa ng mga disciples. Kasi why? Hindi nila kasama si Jesus. Nandyan ba tayo? Now, ang sabi dito, from 8, ang sabi ng Bible, sabi ng mga Bible scholar, midnight, it means nagsimula ng alas 8 hanggang hating gabi. Now, ang sabi dito, makikita natin dyan in verse 22 to 24. Fighting of heavy waves, the Bible says the wind and the rain start, ang sabi dito, ng alas 8 until the whole midnight. Now, 3 a.m. in the morning, sabi ng Bible, Jesus came to them. Saan? Nung naghiwalay sila, saan pumunta si Jesus? Sa hills, di ba? Anong ginawa ni Jesus doon sa hills? Sabi ng Bible, nanalangin. Alam nila si Jesus nandoon sa ibayo, no, the land, at nananalangin. Now, ang sabi ng Bible, no, 3 a.m. in the morning, Jesus came to them, malayo, walking in the water. Now, ang sabi dito, what is the symbolic meaning of Jesus walking on the water? The image of Jesus walking on the water remind us, with faith, we can overcome any obstacles or any mountain. Amen ba? Yung paglakad ni Jesus doon sa water, ang sabi dito, yun daw po ay sumisimbolo sa imahe ni Kristo. That walking on the water reminds the faith that Jesus given to us. Yung pananampalataya, nire-remind tayo ni Jesus nung tinanggap natin si Lord sa ating mga buhay, nire-remind tayo every time that we walk in every obstacles, every circumstances ng buhay natin. Pinapaalala na Jesus, ibinigay ko yung pananampalataya sa iyo. Jesus remind us, ang sabi dito, that we can overcome any obstacles, any circumstances, any problems, and even the mountain ng mga buhay natin. Ang sabi dito, whenever circumstances, remember what Jesus said in verse 27. Ang sabi nila, naglalakad si Jesus, at ang sabi doon, natanaw siya. Hindi alam ng mga disciples kung sino yung nakikita nila. Ang sabi nga ng mga disciples, may mumo. Basahin nyo yung parable na yan. In verse 27, natakot ang mga disciples. Ang sabi nila, there's something, may multo, may ghost, ang sabi ng mga disciples. Nung naaninag na nila, ang sabi ni Jesus in verse 27, it is I, ang sabi niya.
Do not afraid. Ako lang to. Yung mga kabataan, narinig, ako lang yan. Sa Facebook, kalago mo, ako lang yan. Parang ganun yung sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Ako lang to. Pagkamalyan biyang multoy Jesus na yan. Why? Kasi yung mindset nila, hindi pupunta si Jesus doon sa middle ng lake. Kasi ang sabi ni Jesus sa kanila, mananalangin siya. Tapos in the middle of the sea, in the middle of the lake, na kayo lang yung nandoon. Tapos meron kang makikitang naglalakad na tao sa kalagitnaan. At Choco Baken, nandyan ba tayo? At ang sabi ni Jesus, nung matanaw sila ni Jesus, papunta si Jesus sa kanila. At nagsimula silang natakot. Kaya nga ang sabi ni Jesus dun sa 27, ako lang to. Kayo tatakot. Parang sinasabi ni Jesus, sakit siya yan. Kailangan tumakot. Ala kang bakal. Bakal yan. Sabi ni Jesus, kailangan tumakot. Ako ay ba, dinalagay ko na lang dito sa reality na nangyayari sa atin. Amen? Ang sabi ni Jesus, ako to. Huwag kayong matakot, ang sabi ni Jesus. If Jesus can walk on the water in the midst of a storm, He can walk with you in the midst of your overwhelming problems. Sabi dito, kung Jesus, linakad jaking danom in the middle of the storm, kaya din niyang lumakad in the midst ng mga circumstances natin at mga problemang pinagdadaanan natin. Kasi ang sabi niya, ako lang to. J-Lo, yako niyo. Ako lang to. Ba't kailangan kang matakot? Nandyan ba tayo? Mamaya ko basahan yung teksto natin. In the middle of the storm, ang sabi kanina, sabi ni Jesus, ako kailangan matakot. Huwag kayong matakot. Ibig sabihin, pag sinabi sa'yo ng isang tao na hindi ako nakapag-review. For example, estudyante, hindi ako nakapag-review. No, hindi ko alam kung makukuha ko yung exam natin. Tapos meron magsasabi sa'yo, hindi, kaya mo yan. Di ba? Parang lumalakas yung loob mo. Tapos sasabihin mo, talaga? Tapos, pupus ka pa, oo, kaya mo yan. Kung nga yung mga nakaraan, naipasa mo, yan pa kaya. Parang ganito yung sinasabi ni Jesus. Amen? Amen ba? Nakukuha po ba natin? Ang sabi dito, wag daw tayong tayong matakot. Kasi sabi ni Jesus, ako lang to, ako ito. Ba't kailangan kayong matakot? Hindi ako multo, totoo ako. Sabi ni Jesus, ako yung master ninyo. Ako yung gumagawa ng himala. Ako yung nagbigay ng kaligtasan sa inyo. Bakit kayo matatakot? In the middle of the storm, kanina ang sabi dito, don't be afraid. In the middle of the storm, we need to shut up. Manahimik. Sabi ko nga, kung yung sasabihin natin, hindi na magbibigay ng lakas sa atin, huwag muna natin bibigkasin. Kanina ang sabi ni Jesus, in the middle of the storm, you need to, huwag kang matakot. Now, ang sabi dito, in the middle of the storm, shut up and keep rowing. Amen? Amen ba? In verse 25, when Jesus walked on the lake, the disciples saw him. They were terrified. Ang sabi ng Bible, no? It's a ghost. Ang sabi nila, ay, multo. In verse 25, they are terrifying kung sino yung naglalakad na yon. Hindi nila alam na si Jesus kasi iniwan, nagkahiwalay sila ni Jesus doon sa may hills kasi ang instruction sa mga disciples, mananalangin siya. Tapos makikita sa kalagitnaan, na takot ka dahil yung mga alon ay napakalakas, malakas yung hangin. Ang sabi dito, ilang oras na nandoon ka sa kalagitnaan ng lake, no? And then hindi mo alam kung anong possible na mangyari. Tapos merong isang tao, no, na maglalakad papunta sa inyo. Nakukuha niyo yung senaryo. Pastor, ako tumakot. Kapin tumakot. Kasi alakit ang sitwasyon. Yan po. Pero alam mo yon, no?
Sabi dito, Jesus walked on the lake. Sabi dito, the disciples saw him. They were terrified. Natakot sila. Kasi hindi na alam kung sino yon. Kaya nga nasabi ni Jesus, ako lang to. Huy! Yako mo ini, oh. Para pag may pinagdadaanan tayo, no, talagang ang tawag doon, andoon yung terribling reaction. Tapos sasabihin ni Jesus, minsan magpakyut ni Lord, kaya hatamo. Pero alam mo yon, kung naiintindihan natin, kapag yung pananampalataya natin sa Panginoon ay talagang, ang tawag doon talagang nag-grow na, yung kapag meron kang pinagdadaanan, parang sisingan. Aliwa po itang sisiwa, chicken na. Parang lahat ng bagay na mararanasan mo, napakadali na lang. Amen ba? Amen? Amen? Nandyan ba tayo? Ang sabi dito, in verse 27 and 29, but Jesus immediately said to them, take courage! Ito ba? Takot na takot. Ang sabi ni Jesus, ako lang to. Huwag kang matakot. Ano pang sabi ni Jesus? Take courage! Sabi doon, don't be afraid. And then sabi na, Lord, if it's you, ang sabi ni Peter, tell me, kung ikaw yan, sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, sabihin mo, I will come to you. Kaproud na, hallelujah. Sana all, katulad tayo ni Peter. Amen? Ang sabi dito, Peter replied, Lord, if it's you, sabi ni Peter, no? Tell me to come to you on the water. Panginoon, Lord, kung ikaw yan, sabihin mo sa akin, kung kailangan akong pumunta sa iyo. Ang maganda dito, bago lumabas si Peter doon sa boat, tinanong niya muna si Jesus. Amen. Ano sabi ni Jesus? Come. Nasubok dito yung pananampalataya ni Peter. Come, he said. Then Peter got down out the boat. Lumabas si Peter doon sa boat. Walk on the water. Nung una, nung paglabas niya doon sa boat, walang problema. Nakalakad siya. Amen. Papunta kay Jesus. Nung nasa kalagitnaan na siya, noon, papunta kay Jesus, nung makita niya yung malakas na hangin at saka yung mga waves, ang sabi ng Bible, nagsimula na siyang nag-sink, lumubog. Ang sabi dito, in this passage, Matthew is very clear that Peter asked for permission first. Alam mo yon, sa gitna ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, although, alam mo yon, no, nandiyan si Lord, ask pa rin ni Lord, no? Alam mo yon, yung paggalang pa rin ni Lord sa atin. Sabi nga, di ba, tayong inalagay di Lord dito para mamahala sa lahat ng bagay. Dahil alam ng Panginoon na lahat, habang tayo ay nandito, from Genesis ang sabi doon, tayo ang inalagay dito para mamahala sa lahat ng bagay. Kaya dito, ang maganda dito, bago no, ginawa ni Peter na siya ay lumabas dun sa boat, inas niya muna si Jesus. No? Kaya nga ang sabi dito, Peter asked for permission. Sabi dito si Jesus. Jesus says, no. Kung hindi sinabi ni Jesus no, sa kanya na, wag kang pupunta dito, hindi na malalabas si Peter doon sa boat. Pero ano sinabi ni Jesus? Come. Ibig sabihin, andoon na talagang sinusubok ni Lord yung faith ni Peter. Amen. Parang sa sitwasyon natin. Sometimes meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na susubok yung pananampalataya natin. Amen ba? Alam mo yon, galing ka sa ministry, galing ka nag-praise the Lord. Amen. Talagang maka-bless. Hallelujah. No, talagang glory to God. Kapag meron na tayong giants o meron na tayong mga problema ng pinagdadaanan sa harap natin, no, paano tayo nagre-response dito sa mga sitwasyon na to? No, at si Lord, yun yung test of faith niya kay Peter. Lumabas si Peter, and after that, hindi alam ni Peter no, na sumunod siya sa Panginoon, pero hindi niya alam no, na ganun pala katindi yung mga waves at yung mga hangin. Kaya nung makita niya, narepoko siya doon sa hangin at doon sa waves. Anong nangyaring sabi ng Bible? Nag-start na siyang lumubog. Amen? Nandyan ba tayo? And ang sabi dito, take courage, verse 27, sabi dito,
it is I, don't be afraid. Jesus used an expression, the phrase I. Is the Greek version of God saying in Exodus chapter 3 verse 14 nung kinausap ng Diyos si Moses. The word I am, ang sabi ni Yahweh kay Moses. Ito ay expression daw, ang sabi dito, no, na ang sabi ni Lord, don't be afraid. Ako lang to. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord yan. Amen. And ang sabi dito, the word I and I am, ang sabi dito, I am the Lord God of the universe. Ipinamamalas ng Panginoon na ako ang Diyos ng sangkatauhan. I created the wind and the waves, and I sent the storm. Hallelujah. And it is the Lord Himself who tells Peter to come to Him in water. Amen. Ang sabi ni Jesus, oh, kailangan kang matakot. Ba't kailangan kang matakot? Sabi dito, huwag kang matakot ang sabi ni Jesus. Why? Because He created everything. Yung inuupuan mo, yung suot mong damit, lahat ng bagay nakikita mo, from living things to non-living things, sa Kanya nang galing yan. Ang sabi dito, the whole universe, sa Kanya nang galing, nilikha niya, even the storm, even the wind, even the waves. Ang sabi dito, siya ang may likha. Amen? So, anong tingin natin sa Panginoon? Sabi dito, He is the God of the universe. He is the Lord God of the universe. So, kung may pinagdadaanan ka, bakit ka matatakot nga naman? Amen? Amen ba? Nandyan ba kayo? Kung si Lord ang lumikha sa iyo, si Lord ang lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng Kanyang salita, so bakit ako matatakot? Sabihin mo sa atin mo, bakit ako matatakot? Amen? Amen ba? Amen? May instruction doon. Sinabi ni Peter, Lord, gusto kitang puntahan. Pwede ba? Come, sabi ni Jesus. Nga na sana ito. Yung sinabi, Lord, meron akong pagsubok. Kaya kita niya, Lord. Kaya ko yan na. Bagyo may yan na. Ganyan si Lord eh. Pag narinig mo si Lord through the word of God, amen, mahahamon kayo. Yung meron kang pinagdadaanan, tapos iaas mo sa Lord, agyo kaya ba yun? Buwan na kagyo may yan. Diba? Kaya mga gumagulang na, mamalago ka, bagay may yung mala na yun. Hanggang may bagay, sabihan na ni Hima, bagay may, bala makanita. Diba? Diba? Yung mga nanay natin, mamalago ko, maganda ba ako? Oo nak, maganda ka, bagay yan. Diba? Pero putal lumuhal ka, retang tao ngayon, nakakilala, hindi man malaguwara na. Pero sa mata ng mga magulang natin, we are special, we are beautiful. Tama ba? Ganyan si Lord. Amen. Yan ang tingin ng Lord sa atin. Amen. Kaya sabi dito, bakit ka matatakot? Amen ba? Sabihin mo sa katabi, bakit ka matatakot? Amen. Ang sabi dito, when Jesus says, come, sabi dito, you'd better come. Pag sinabi ni Jesus, sa atin, o kanino, sabi niya kay Peter, pwede ba ako pumunta doon, Lord, dyan, para lumakad, papunta sa'yo? Ano sabi ni Jesus? Come. Ngayon ang sabi dito, pag sinabi ni Jesus, no, halika, so sumunod ka. Pag sinabi ni Jesus na lumakad ka nang may pananampalataya, edi yun yung gawin natin. Amen ba? Sabi dito, pag sinabi ni Jesus, come, and then you better come. When He says walk, sabi dito, you better walk. When Peter was fully on the water, turns to walk towards to Jesus, as he walks towards to Jesus, his master walks towards him. Hindi lang si Peter yung naglalakad, sabay silang naglalakad. Andyan ba tayo? And then nasabi dito, no, everything goes fine. Nung naglalakad siya, itangkalwa na, yes. Punta lang kay Jesus. Nung habang siyang naglalakad siyang sabi ng Bible, it's fine. Wala pa siyang nararamdaman. Ang sabi doon, in verse 30, ang sabi doon, his master walks toward it, everything goes fine, until Peter noticed the storm all around him. Makikita natin yan in verse 30. When he saw the wind, he was afraid. But the wind was there all along. The storm has been raging for hours. Ang sabi doon, habang naglalakad si Peter, no, yung wind at yung waves, ang sabi doon ay ilang oras na nandun. Pero ang maganda
doon kay Peter, talagang andoon yung, ang tawag doon yung napakalakas, no, nung kanyang loob, no, para subukan na kagaya ni Jesus na lumakad sa tubig. Sa lahat ng mga disciple, siya lang yung nagkusa. Ilan ba yung mga disciples? At ang matindi doon, yung mga disciples, almost yung mga disciple ni Jesus, mangingisda. Ibig sabihin, kung mangingisda yan, sanay sa tubig. Pero bakit tatakot la pa rin? Nakukuha nyo? Almost sa mga disciples ni Jesus, nung hinanap ni Jesus yung mga followers, yung mga disciples na yan, ang trabaho nila mangingisda. Isipin mo, mangingisda ka pero takot ka sa tubig. Nakukuha nyo? Pero si Peter, diba? Si Peter, eto siya, nagkusa siya. Parang talagang gusto niyang subukin yung pananampalataya na ibinigay ni Lord sa kanya. Kaya ang sabi niya, Jesus, kung pupunta ako, kung pwede ba akong puntahan kita? Kaya ang sabi ni Jesus, halika. Kaya ganun lumabas si Peter. Amen. Now ang sabi dito, the storm has been raging for hours. Jesus come to them in the midst of the storm. In verse 32, the wind doesn't stop until Jesus and Peter get in the boat. Ang sabi dito, nung nasa kalagitnaan na si Peter at si Jesus doon sa water, etong matindi, no? Hanggat daw hindi nakarating si Peter at si Jesus doon sa boat, doon palang tumigil. No, ang tawag doon, yung yung hangin at saka yung mga waves. This text remind us not only does Christ control the storm, and not only does He send the storm, He reveals Himself in the midst of the storm. Amen. Sabi dito, hindi lang kinokontrol ni Lord kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. And sometimes inaalaw ni Lord yung mga pananampalataya na yan, yung pananampalataya, test of faith, sabi nga, no, para makita ng Panginoon kung hanggang saan na tayo sa ating pagkakilala sa Kanya. Kaya nga, huwag kayong malungkot, huwag kayong ma-discourage. Kung may mga pagkakataon sa mga buhay, parang walang tigil. Yung mga pagsubok na pinagdadaan ko. Di ba? Kung minsan ganun, hindi pa nga natatapos itong isa, meron ng kasunod. Sabi ng Bible, mapalad ka kapag meron kang pinagdadaanan ng pagsubok. Di ba sabi ng Bible? Sabi doon, mapalad ka. Kasi after kang subukin, ang sabi ng Bible, tatanggap ka ng putong. Putong, it means, no, biyaya. Putong, it means pagpapala. Amen? Nandyan ba kayo? Kaya nga makikita natin dito na yung test ng pananampalataya natin ay nasusubok kung hanggang saan na yung lalim, lawak ng ating pagkakilala sa Panginoon. Kaya kung minsan meron ka ng pagsubok, chill-chill ka lang. Bakit? Kasi alam mo na yon ay test of faith ng Panginoon. Hindi ka nagwo-worry, hindi ka nagda-doubt kasi mas titibay. Mas titibay yung paniniwala at pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Amen ba? Kaya nga sabi dito, no, this text remind us that not only Christ control the storm, hindi lang kinokontrol ni Lord yung sitwasyon. Hindi lang kinokontrol ni Lord yung mga circumstances. And not only does He send the storm, hindi lang basta sinend kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo. He reveals. Amen? Ipinapakita ng Panginoon, nire-reveal ng Panginoon in the midst of the storm, in the midst of problem, in the midst of circumstances, in the midst of sickness and disease. I am. Ako lang to. Amen. Sabi ni Lord, ako lang to. Take courage. Don't be afraid. Amen? Amen ba? Now, ang sabi dito, in the middle of the storm, ano yung mga kailangan nating gawin? Ano yung usually ginagawa natin kapag meron na tayong pinagdadaanan? No? Usually, bago tayo manalangin, nadi-discourage muna tayo. Kaya pag upo natin sa panalangin, no, iyak dito, iyak doon. Walang masamang umiyak. Pero yung iniiyak mo, hindi na yung presence ni Lord, iniiyak mo na yung problema mo. Tayo ba? Pag upo mo sa presensya ng Panginoon, imbis na ma-enjoy mo kung ano yung gustong sabihin ni Lord sa'yo, alam mo yon, yung
sabi namin, di anong Kristyano, sumbongero lang. Sumbong kita, kasi alam mo yon, usually, bago natin gagawin yung pananalangin, madi-discourage muna tayo. Tama ba? Totoo yan. Pa-discourage ka ba? And sometimes, pag na-discourage ka na, yung mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, nariripokus ka. Kunwari, yung pamamasa mong Bible, 7 o'clock, dahil na-discourage ka, puta na ka mo, Lord. Ako okay. Kaya ba? Puta na ako mo mag-personal devotion. Ating kong pagdalanan, Lord. Minsan ganun yung mga hakbang na ginagawa natin. At yun daw, matatag sa pananampalataya at nag-grow na sa Panginoon, unang-unang ginagawa, nananalangin at nagdideklara sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen? Nakikinig ako ngayon doon sa mga preaching ni Dr. Miles Monroe. Ang sabi ni Dr. Miles Monroe, doon sa kanyang testimony, sabi niya, alam niyo, sabi niya, kapag nananalangin ako, sabi niya, hindi ako umihingi ng personal na need ko kay Lord. Sabi ni Dr. Miles Monroe, nahamon ako. Sabi niya, meron akong jet, sabi niya, meron akong mga sasakyan. How many cars na meron ako? Sabi niya. Tapos, meron akong, basta maganda yung buhay niya. Tapos sabi ni Dr. Miles Monroe, alam niyo, sabi niya, never akong nag-ask kay Lord about my need. Alam niyo bakit? Sabi niya, because I know my authority. Alam ko kung authority ko sa langit at sa Panginoon. Now, dito, ang sabi dito, in the middle of the storm, ano daw yung mga kailangan nating gawin? Pray and start to declare through your faith. Amen? Anong ginawa ng mga disciples? They are terrified. Amen? Nagkakagulo sila dun sa boat. No? Imbis na manalangin, nung makita nila ito yung senaryo, they are terrifying because of the situation, because of the storm, because of the winds, because of the waves. Parang tayo. Sabi mo sa katabi mo, parang tayo. Sabi dito, you need to pray and start to declare sa pamamagitan ng pananampalatayang binigay ni Jesus sa atin. Ano pa? Focus on Jesus. Amen? Focus lang tayo kay Jesus. Nung si Peter nagsimula na siyang lumakad, nakafocus siya kay Jesus, hindi siya lumulubog. Nung makita na niya yung alon, nakita na niya yung mga hangin sa paligid niya, doon na siya nagsimulang nagsink. Dahil nawala yung focus niya sa Panginoon. And sometimes, ganun tayo. Amen. Because we enjoy a lot of things na ipinamamalas ng kaaway to enjoy this physical body. Walang masama yung mag-enjoy. No po? Edo ko, ipastora na, masyado na yan kaya. Babaw. No. Ang sinasabi ko lang, kapag yung isang bagay na maapektuhan yung relasyon mo sa Panginoon, no? Kapag yung isang bagay ay makaka-apekto sa relasyon mo sa Panginoon, hindi kalooban ng Panginoon yon. Amen ba? Sabi dito, pray and start to declare through your faith. Focus on Jesus, number 2. Number 3, fix your eyes on the Son of God. Amen ba? Now, pwede bang basahin natin yung text natin? Basahin ko siya dito na lang sa English. Maganda. NLT kasi ito. In Matthew chapter 23, 14. Ngayon ko babasahin yung teksto natin. Hihimay-himayin natin. Okay, malapit na ako mayari. Matthew chapter 14. NLT yung Bible ko. First time kong gumamit ng English kasi ang ganda nung pagka-translate sa English. 14. 22 to 33. Wait lang. 11.
Nandyan ba yan, ate? Sige. Okay. Ang sabi dito, 14, 22. Okay, ang sabi dito, immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross the other side of the lake while he sent the people home. Next, ate. After sending home, he went up into the hills by himself to pray. Night, ang sabi dito, fell while he was there alone. Sige, next. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. Next. About 3 o'clock in the morning, Jesus came towards them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, ang sabi dito, they cried out. And then ang sabi nila, oh, may multo. Okay. Ang matindi dito, punong-puno sila ng tao at ang sabi dito, almost na mangiyak-ngiyak sila sa sobrang takot. At nasabi nila, ating multo. Next. But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. Take courage, I am here. Next. Then Peter called to him, Lord, if it's really you, oh, hallelujah, may Peter na. Ginoo, noong talagang kaya nanang Peter, Lord, kung ikaw talaga yan, ang sabi ni Peter, tell me to come to you. Ang sabi ni Peter, walking on the water. And then, ano sagot ni Jesus? Yes, come, Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. Next. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Ano sabi ni Peter? Save me, Lord! He shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him dahil nga palubog siya. You have so little faith. Ang sabi ni Jesus kay Peter, why did you doubt? Nung lumabas si Peter doon sa boat, ang lakas pa ng kanyang pananampalataya, ang laki ng pananampalataya niya kasi lumabas siya doon sa comfort zone niya na may takot siya. Nag-try siyang lumabas kasi, dahil doon sa pananampalataya na meron siya. Pero nung siya ay nagsimula na nag-sink, ang sabi dito, doon na siya sumigaw sa Panginoon. Ang sabi niya, help me! At ang ginawa ng Panginoon, ginrab niya, pataas, kinuha niya. And doon na sabi ni Jesus, Peter, you have so little faith. Ang sabi dito, why did you doubt? Okay, ang sabi dito, may mga pagkakataon sa mga buhay natin, nare-remind tayo about doon sa fear. Amen? Sa mga sitwasyon ng mga buhay na pinagdadaanan natin. At ang sabi dito, ipinapakita ng Panginoon, there's a waves, there's mga winds sa mga buhay natin. But meron pagkakataon kapag tayo ay talagang nalulunod na doon sa sitwasyon, doon sa doubt, doon sa fear ng mga buhay natin, alalahanin natin na ang Panginoon ay nandyan. To raise
ang bawat isa sa atin, i-lift up ng Panginoon ang bawat isa sa atin. So ang sabi dito, wag daw tayong matakot. No? Kung merong mga pagkakataon sa mga buhay natin, na meron tayong pinagdadaanan, nandyan lagi si Lord para tulungan tayo. Wag kang sabi dito, mag-double mind. No? Wag kang mag-double mind o wag kang matakot. No? At kailangan yung pananampalataya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi dito, kailangan gamitin natin yan. Because nanggaling sa Kanya yung pananampalataya na yan. At sometimes sinusubukan tayo ng Panginoon how to stand on that faith. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, no? Pag nasa kalagitnaan na natin, paano natin hinaharap itong mga bagay na to? And sometimes, si Satanas, ang kaaway, pinifeed niya tayo. No? So mga bagay-bagay na tayo mismo ay madi-discourage. At ang maganda dito, no? We need, no? Kung meron man sa mga comfort zone, kasi yung stepping out of the boat, ibig sabihin, lumalabas ka doon sa comfort zone mo. Ano yung comfort zone mo na meron ka na hindi mo maiwan-iwan? Amen? Yung stepping out of the boat ni Peter, lumabas siya doon sa comfort zone niya. Sinubukan niyang lumakad sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya papunta sa ating Panginoon. And sometimes, Lord, we need to step out doon sa mga comfort zone natin. We need to step out doon sa mga fear, step out doon sa mga bagay-bagay no, na naliligalig yung pananampalataya at pagmamahal natin sa Panginoon. At itong mga bagay na ito ay normal. Amen. But ang sabi dito, if our faith ay talagang nakatalaga sa Panginoon, alam mo, ano man yung mga unos, ano man yung mga bagyo na pagdadaanan natin, sasabihin mo na lang, praise the Lord. Amen? Amen? Amen ba? At ang matindi dito, nung nakita ni Peter na papalabog siya, tinawag niya si Lord. Ikaw, sino yung tinatawag mo? Totoo, si Tita Sol lang yata yung tumatawag. Kapag may pinagdadaanan ka na sa buhay, tinatawag mo ba si Lord? Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, help me! At anong ginawa ni Lord? Tinulungan ba niya si Peter? Tinulungan niya. Although after niya tinulungan kasi nahamon yung pananampalataya ni Peter, ang sabi ni Jesus, kalati na naman yung pananampalataya mo at mag-doubt ka, kaya abihan mo na ako. Amen? First year college ka nga. Huh? Mag-graduate na ka. Magda-doubt ka pa ba? Amen? Amen ba? Amen? Kung noon nga, lagi sinasabi, kung noon nga, napakahirap ng sitwasyon, pero hindi kita pinabayaan. Ngayon pa kaya? Parang ganito siya. Kung noon nga, hindi mo pa ako kilala. Hindi kita pinabayaan. Lalo na kaya ngayon, nagsiserve ka na sa akin. O, may parakas kayo ngayon, eh. Amen? Ganun si Lord. Amen. Sabi nga, hawak ni Lord yung buhay natin. Ang sabi doon, hindi lang niya kinokontrol yung sitwasyon. Amen? Amen ba? Ang sabi dito, hindi lang basta kasama mo siya doon sa sitwasyon. Ang sabi dito, siya ang lumikha doon sa sitwasyon. Amen? Amen ba? Kaya walang dahilan, no? Sa mga chaos ng buhay natin, alalahanin natin, merong isang Diyos na makapangyarihan na kayang itwist ang lahat ng bagay. Amen ba? Chaos, it means kaguluhan. Chaos, it means mga pasakit ng mga buhay natin. Merong iisang Diyos na hindi lang kontrolado ang sitwasyon. Hindi lang basta kasama mo siya dun sa sitwasyon. Siya yung may gawa dun sa sitwasyon kasi kasama mo siya. Amen po ba? Amen ba? Nakukuha ba natin? Nakukuha ba natin? Kaya makikita natin dito, no, how God, no, kung paano talaga kumikilos ang Panginoon sa mga buhay natin. Amen? And ang sabi dito, doon sa binasa natin, merong 5 lesson. When Peter walked in the water. Number 1. 5 lesson when Peter walked in the water. Number 1. Meron siyang kapayapaan sa Panginoon. Bakit? Kasi alam niya yung pupuntahan niya, si Lord. Sabi dito,
peace in Jesus, not in absence of the storm, but in the presence of Jesus. Amen ba? May kapayapaan, kapatid, in the middle of the storm. Bakit? Because ang sabi dito, not in the absence of the storm. Merong mga storm sa mga buhay natin, alalahanin natin, there is. May presensya sa Panginoong Jesus. Amen. The presence of God is still nandyan. Amen. To cover us, to comfort us. Amen. Number 2, stepping. Faith stepping out. Stepping out the boat, it means our comfort zone. Amen po ba? Sabi dito, yung pag-step out natin, doon sa mga comfort zone natin, katulad nung sinabi ko kanina, no, ang gusto ng Panginoon, we try everything. Alam nyo ba, pag yung isang bagay, no, nag-step out tayo, no, for example, doon sa mga training na ginagawa natin, especially sa dance, no, paano ka matututo sa dance kung hindi mo alam yung proper way, yung mga, ang tawag doon, how to stand properly. Meron kayong mga basic dyan, di ba? At kapag yung mga basic, no, yung paghawak, yung mga kamay ninyo, paano pagalawin, yung stand ninyo, paano tumayo, paano yung head. Ang sabi doon, pag hindi natin tinry, kasi gusto mong maging dancer, so ngayon kailangan ka dumaan sa training. Amen. At kapag may training, kung dancer ka, at kapag yan napapractice, hallelujah, na sinabi ng Lisa Makuha. Di ba? Kapag sabi nga ni Kuya Sam, di ba, hindi lang dito yung practice. Kailangan kahit sa bahay nagpa-practice. Hindi lang yung singer, kahit sa mga dancer. Amen. Para yung mga katawan natin or yung boses natin, tawag doon, napapractice siya. Amen. So, ganun din yung pananampalataya natin. You need to step out. Amen. Tuklasin yung mga bagay-bagay na binigay pa ni Lord sa atin. Alam ko, meron pa. Sabi mo sa katabi mo, alam ko, meron pa. Oh, totoo yan, meron pa. Eh, ako nga, isip-isipan ko nga rin maging pastor ko. Ministry ko mo dati, teterak, magtamburin. No? Hindi ko alam. Malay ko doon sa pagpapastor, malay ko ang turo ng Bible study, malay ko magturo ng mga bata. Pero alam mo yon, kapag yung isang bagay, dinisire mo yan, lahat yan. No? O, hindi ko alam, may mga susunod na magiging pastora dito or pastor ng mga kabataan, di natin alam. Amen? Di natin alam. Amen? Sabi dito, we need to step out dun sa comfort zone natin para mas lalong magamit yung mga sarili nating kakayahan, yung mga talent and gifts na ibinigay ng Panginoon. Amen? Number 3, eyes on Jesus. If tayo ay nakafocus, nakatingin ang ating panganingin kay Jesus, you will not sink. Di ka lulubog. Sabi mo sa katibo, pag nakatingin ang iyong paningin kay Jesus, di ka lulubog. Amen? Amen. Amen ba? Nakukuha ba natin? You will not sink. Sabi mo sa katibo, you will not sink. Kasi nakatingin ka kay Jesus. Amen? Kahit gaano man kalalim yung mga pinagdadaanan, yung mga hugot natin. Amen? Yung mga hugot natin, dahil hindi mo nasasabi, hinuhugot mo, dinadaan natin sa Facebook. Amen. Di ba? Why? Kasi parang yun yung na-express mo ba? No, na-express mo yung damdamin, yung nasa damdamin mo. Amen ba? Yes, ano, anong like? Habi pala, siya pala yung Madam Laika Ken. Eyes on Jesus, you will not sink. Number 4, ang sabi dito, worship is our response. Actually, dun sa pinakahuli dyan, ang ginawa ng mga disciples, nung nasa boat na silang kasama si Jesus, they are worshiping. Sabi dito, worship is our response in the middle of the storm. Sabi doon, and then there is power in worship. Amen. Pag you are not okay, try nyo lang, pag you are not okay, may pinagdadaanan ka, o kaya, ang tawag doon, sakit na sakit yung kalooban mo, worship ka kay Lord. Ang sarap magsumamba sa Panginoon. Amen. Sabi dito, there is power in worship. 5, God can use you stepping outside, walking in that water with Jesus. He wants us to be part of His history through us.
Sabi dito, God can use us. Pag tayo ay lumabas, outside walking in the water with Jesus, ang sabi dito, ang gusto ng Panginoon sa istorya niya, ang sabi dito ay maging bahagi tayo. Why? Because yun yung ite-testimony natin, yun yung ite-testify natin doon sa mga nawawala pa, na dadalhin natin sa presensya ng Panginoon. Pwede ba yun? Yes. Kaya nga ito yung sinasabi ni Jesus no? God can use us mightily. Amen. Sa pamamagitan ng buhay natin. Kasi ang gusto ng Panginoon, anumang istorya ng Lord, no? Anuman yung mga pinagdaanan ni Jesus, anuman yung mga na-encounter ni Jesus, ang gusto ng Panginoon, maging bahagi tayo doon. At sa pamamagitan ng istorya ni Jesus na nakikita sa mga buhay natin, yun yung ite-testify natin sa mga taong nakapaligid natin. Sa mga nanay natin, sa mga kapatid natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. The story of Jesus, it will manifest through us. Kaya ba yun? Kaya yun. Amen po ba? Amen. At naniniwala ako sa gabing ito, no? In the midst of chaos, ano man yung mga chaos na pinagdadaanan, alalahanin natin na may iisang Diyos. There is one God. Amen. There is powerful God. Not only kinokontrol ang lahat ng bagay. Bagkus ang sabi dito, lahat ng storm, lahat ng delubyo ng mga pinagdadaanan natin, lahat yan ay nanggaling sa Kanya. So, ibig sabihin, hawak niya ang mundo natin. Wow. Amen. Sige, lahat tayo, tumayo tayo. Sabihin natin sa Panginoon ngayon, Lord, hawak mo yung mundo ko. Hindi hawak ng BF mo, ha? Lord, hawak mo ang mundo ko. Salamat sa iyong mga kamay. Amen. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Glorify Thy name, Lord. Glorify Thy name, Lord. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito. Holy Spirit, we thank you, Lord, for the wisdom, Lord, sa mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito. Katulad po ng aming pinag-aralan, Panginoon, the power over chaos, Panginoon. Lord, mapapagtagumpayan po namin, Panginoon, anuman yung mga sigalot, anuman yung mga storms, anuman mga winds, strong winds, Panginoon, na mga buhay natin. Dahil alam namin, Panginoon, hindi mo lang kontrolado ang lahat ng bagay, Panginoon. Bagkus, Panginoon, lahat ng bagay na nakikita namin, lahat ng bagay na na-experience namin, Panginoon. Lord, Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng ito. May mga pagkakataon sa mga buhay namin, Panginoon. Sometimes, Lord, katulad kami ni Peter, Panginoon, Lord, kami nagpupuri, kami nagpapasalamat sa iyo, O God. Kapag kami, Panginoon, ay may mga answered prayer, meron kami, Panginoon, na mga blessing, Panginoon. We praise you, O God, Lord, in our lives. At yung pananampalataya namin, Panginoon, ay talaga, Lord, ay lumalaki because of the blessing, because of the mga overwhelming, Panginoon, sa sitwasyon na pinagdadaanan namin. But, Lord, kapag, O Diyos, nakita na namin, Panginoon, yung mga storm, yung mga winds sa mga buhay namin, and sometimes, nadi-discourage kami, Panginoon. Nadi-discourage kami to do the task, Panginoon, na pinapagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, sa oras na to, Ama, patuloy, Panginoon, Lord, sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan namin, may mga pagkakataon, Panginoon, lumiliit, Panginoon, ang aming tingin sa iyo. Lumiliit, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin po ninyo kami. Hayaan mo, Panginoon, Lord, ang aming paglakad, Panginoon, Lord, nakasama ka sa buhay na to, Panginoon. Lord, naniniwala po kami, ma-overcome po namin, Lord, ang lahat ng bagay, Panginoon. Gaano man kahirap yung mga sitwasyon, gaano man, Panginoon, kaposible, Panginoon, ang lahat ng bagay. Naniniwala po kami sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong pangako. Sa pamamagitan, Panginoon, ng aming Panginoon na kinalalagyan, Panginoon. Lord, you test our faith, O God. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin. Mga karamdaman man yan, mga problema man yan, mga circumstances na yan, Panginoon. Lord Jesus, salamat, Panginoon, dahil pinapatibay mo kami, Panginoon, na mga pagsubok, na mga pananampalatayang ito, Panginoon, upang mahamon, O Diyos, ang aming pagkakilala sa iyo, Ama. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa aming paglakad, Panginoon, ma-enjoy namin, Panginoon, ang iyong paghahari sa mga buhay namin, Lord God. Na habang kami lumalakad, Panginoon, daladala ang pananampalataya at paniniwala, Panginoon, ma-enjoy po namin,
namin, Panginoon, ang iyong kaharian sa mga buhay ng bawat isa sa amin, Lord. In the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa aming paglakad, Panginoon, sa aming journey na aming tatahakin, Lord. Katulad ng pangako mo, Panginoon, kay Peter, Lord. When we start to sing, Panginoon, at tinawag namin, Lord, ang pangalan mo, O Diyos, Lord, kami, Panginoon, ay tutulungan, Lord, at iingatan ng bawat isa sa amin, Lord. Sinabi mo in Jeremiah chapter 33, verse 3. Sinabi mo, Panginoon, tumawag kami, call unto me, and I will answer thee, Lord God. At ipapakita mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi pa po namin nakikita. Lord Jesus, maraming salamat. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, Lord, dinideklara ko, Panginoon, the presence of God be upon us, Lord Jesus. Blessing upon blessing and your favor, Panginoon, ang magmumove at magre-reign sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Papurihan ko, Panginoon.